Ngayon naman ho mga kababayan, dumito muna tayo. No? Yung sinasabi kasi ni Marcoleta na wala siyang kinalaman. Nung tinignan ho namin mga bossing, yung sumilip kami, ito hindi kasing lalim ho ng research ng ano to Bilyonaryo News, mga bossing. Yung mga Bilyonaryo News malaliman ho eh. Pati bahay ni Saldico doon sa ibang bansa daw ho eh di umano natunto nila. Conflict of interest daw. Marcoleta's wife sits on boards of insurers stronghold. Milestone, dalawa. Guarantee favored by Diskaya contractor in flood control scam daw ho. Oh. The wife, sabi dito, of Senator Rodante Marcoleta holds a directorship at an insurance company that provided bonds for contractor owned by the flood and control queen. O ayan owned ng mga Diskaya. Sabi ko nga sa inyo mga bossing, hindi na natin kailangan dumantay o hindi na natin kailangan ipaliwanag pa kung ano ang posisyon, kung may kinikita o wala. The moment na malagay siya doon, sino kukuha dyan? At ang kukuha, maglalagay ba nung kung sino-sino mang Poncio Pilato dyan? Siyempre, kaibigan. At doon po, kumukonekta mga boss chipamo, sir, yung iniisip ng mga Pilipino na kaya pala pinagtatanggol, kaya pala sobrang protective sa mga Diskaya itong si Marcoleta. Yun yung gustong sabihin noong si Marlo, ano apelido? Yun si Marlo. Yun yung kanyang ipinapaliwanag, mga bossing. Ayan maliwanag na maliwanag ho. The wife of Senator Rodante Marcoleta holds a directorship at an insurance company that provided bonds, sabi diyan, that provided bonds for contractor owned by flood and control queen, Curly and Sara Diskaya at the center of the multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict interest question in a high-profile Senate daw ho. Employee na walang sweldo. Edna M. Marcoleta served as an independent director and chairman of the audit committee of Stronghold Insurance Co. Incorporation, one of the top non-life insurer in the country. Ayan. Ito din daw, Insurance Company Incorporator in Cagayan de Oro, Philippines, 22nd, personally appeared before me, Cesara Rowena Diskaya, Stronghold Insurance, blah, blah, blah. Imposibleng walang sweldo. Ano pa to? Atras ko lang ha. Ayan daw ho. Yung page 2 na. To, ano pa to? Sila Guanzon. Tapos, ang ganda nung bag nung Marcoleta Gucci. Ganda naman ng Gucci niya. Di ba si Guanzon Why are you, sabi. Why are you so protective of the Diskayas? I am not protective. It's good you said that, Mr. Chair. Yan ang iniisip ng mamamayang Pilipino mga kababayan. Kaya pala sinabihan ni Sen Lacson na bakit pinoprotektahan ni Marcoleta, malamang baka alam na din yan ni Senator Lacson. Kaya umabot sa pagko-question. Bakit ba masyado kang protective sa mga Diskaya? Sabi kay Marcoleta. Tapos kung babalikan natin, kukunin natin yung sinasabi ni Ramon Tulfo doon sa kanyang vlog, mga bossing, sabi, sino kaya itong mambabata? Sabi sa vlog o doon sa post ni Ramon Tulfo, sino daw mambabatas itong may asking price na 1 billion. Nagkasundo daw sa 120 million. Na-vlog ko na yan nung mga nakaraan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko iniisip na si Marcoleta yun. Hindi ko nga nararamdaman na pinagtatanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya Diba? Kayo po ba? Naramdaman nyo po ba na pinagtanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya? Diba Hindi Ma'am Angelita Marcos Almondia, maraming salamat po sa inyong super sticker, madam.
Naramdaman niyo po ba na pinagtanggol ni Marcoleta yung mga diskaya? Di ba hindi? Sabi nung pinsan ko na si Sunshine, we, hindi nga. Hindi nga. Di ba? Walang ganong pagtatanggol. Si Marcoleta. Oh, ako naramdaman ko, ayan na, yari. Si Ma'am Imelda Ortiz, naramdaman niya. Sabi ni Ruben Remonquillo, no? Pays money yang si Marcoleta. Good night sa lahat. May duty po tayo bukas. Sabi ni Ma'am Angelita Marcos, siguro nasa Estados Unidos malamang to si Madam. Oh. Imposible na independent director ka, hindi ka kikita doon. Eh sabi ko nga ho mga kababayan, kahit na ano pa yung maging kasama niya, kahit ano pa yung maging ano tawag dito? Maging katungkulan niya doon, the moment na inilagay ka o nilagay ang pangalan mo diyan, may kaugnayan na ho yun. Oh, eto pa yung isang balita diyan. Sa top 10 insurance company sa Ito yung mismong talagang kumalat to. Ito dito nag-umpisa ho lahat mga kababayan sa Bilyonaryo News. Same lang din po ito mga bossing. listo ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Saan ho nagsimula yun mga kababayan, mga boss chief amo sa mga kababayan eh. report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Diyan ho nagsimula yun mga kababayan. At sabi nga, bayaran daw ho yung mga nagko-connecta doon sa asawa niya, doon sa mga diskaya ho. Anyway, alisin na ho natin yan mga bossing. Ngayon ho, eto, dumako tayo mismo doon sa main topic ho natin mga kababayan. Ano po? Mukhang yung witness ni Marcoleta ho, mga kababayan, ayan yung mga balita ho. Ngayon nga po, nawawala si Mr. Gutesa. Di na makita, di na matagpuan. At this point, nakakapagduda, sabi po ni Erwin Tulfo na ating senador ho, mga kababayan. Ano yun? Pag-appear tapos biglang nawala na? Naisip nga ho namin, bakit ganon? Hindi kaya dahil